Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, pag-uusapan natin itong DZRH na balita. Ito ay sinabi ni Mayor Isko Moreno. Pahayag ni Mayor Isko. Okay, ito ang quote-unquote Mayor Isko. Maganda ang pagkakaisa. I do believe in pagkakaisa. Pero ang salitang pagkakaisa, hindi makakaresolba ng gutom ng tao. Kapag wala nang maisaing ang tao, hindi mo kayang isaing ang pagkakaisa. Pag wala nang ulam ang tao, hindi mo maiulam ang pagkakaisa. Mayor Isko Moreno. Okay. Now, walang ibang kandidatong nagsabi ng pagkakaisa kundi si Bongbong Marcos or BBM. So another banat na naman ito kay Mayor Isko. Mayor Isko, ano na naman itong mga komentaryo mo? Okay? Iisahin natin. Maganda ang pagkakaisa. Alam mo, Mayor Isko, talagang maganda ang pagkakaisa. Kasi yan lang naman ang dapat sa atin sa Pilipinas. Kasi marami ng beses na nag-away-away ang Pilipino, walang nangyari sa batas natin, di ba? Hindi tayo uunlad kapag sa isang decision making ng bansa at personalan na lagi na lang nag-aaway, yan ang resulta. Hindi tayo uunlad. Ba? So, gusto mo nang sabi mo dito, parang sarcastic itong maganda ang pagkakaisa, sabi ni Mayor Isko. Pero parang sa opinion ko parang sarcastic ang style niya dito So sabi niya, I do believe in pagkakaisa. Do believe. Pero ang salitang pagkakaisa, hindi makaresolba ng gutom ng tao. So, anong panginginsulto ang style dito ni Mayor Isko, di ba? Para sa akin, opinion ko lang yan. Kasi parang tinitira mo talaga si BBM dyan. No? Kasi laging sinasabi ni Bongbong Marcos sa kanyang rally, sa kanyang mga interview na pagkakaisa, magtulungan, di ba? Alam mo, Mayor Isko, it has a deeper meaning when Bongbong Marcos said na pagkakaisa. Hindi yan kagaya ng pagkakaisa mo na plastic. Para sa akin yan. That's my opinion. Okay? Kasi, parang tinitechnical mo kasi pag analyze yung sabi ni BBM na hindi makakaresolba ng gutom ng tao ang pagkakaisa. Alam mo ba, Mayor Isko, na maraming pwedeng mangyari kapag ang Pilipinas ay magkaisa? Huwag mong i-underestimate yung word na pagkakaisa. Okay? Kasi masyado kang nag-judge na kay Bongbong Marcos No? Sabi pa niya, kapag wala nang maisaing ang tao, hindi mo kayang isaing ang pagkakaisa. Panginginsulto ang style niya. Di ba? Panginginsulto lang. No? Bakit ba? Ba't mo i-relate ang pagsasaing sa pagkakaisa? Na it has a broader meaning. Okay? Kapag nagkaisa ang mga politicians, tuloy-tuloy ang mga desisyon. Kapag ang mga desisyon ay tuloy-tuloy, walang away, mabilis ang mga galaw ng politiko sa pagtulong sa mga makinarya ng mga agrikultura, lahat ng aspekto ng pamumuhay ng ating bansa, anong category man yan, mega-structure, education, lahat, magkakaisa lahat ang mga leaders. Talagang tayo ang
maano, it will make an advantage on us all. Masyado nyo kasing iniinsulto ang style na sabing pagkakaisa ni BBM. Diba? Yung interpretation nyo sa pagkakaisa ni Bongbong Marcos, masyadong mababaw lang. Mababaw. It has a deeper meaning and a broader meaning. Okay, Isko? So, huwag mong sabihin, huwag mong pagtripan yung mensahe at propaganda, hindi naman yung mensahe at yung message ni Bongbong Marcos na pagkakaisa hindi makakatutulong ng mga everyday life ng Pilipinos. Huwag kang mag-judge ng ganyan kasi malalim itong unawain sa bigger impact ang ayan nga, si BBM sabi nga niya ayokong makipag-away sa debate, wala tayong makukuha dyan. Ang makukuha lang natin dyan sa debate is hatred, personalan. Okay? Marcos wants to start right away kung ano ang problema ng Pilipinas. Tulungan agad yung mga mahirap. Wala na yung away-away. Wala. Kaming mga normal netizens, citizens, people of the Philippines, wala kaming pakialam sa mga away ninyo. Wala kaming makuha dyan. Kaya Bongbong Marcos is with us. Siya ang tunay na nakaunawa sa amin. Ayang style mo, parinig na naman yan kay BBM. Focus ka lang sa pagtulong, Mayor Isko. Magaling ka naman eh. Diba? Pero ang plastic mo eh. Plastic ka masyado. Sorry, Mayor Isko. Idol kita bilang artista, pero ito sa politiko, napaplastikan ako at nayayabangan ako sa iyo. Okay? Tuloy natin. Pag wala ng ulam ang tao, hindi mo maiulam ang pagkakaisa. Ay, nako. Kung talagang matalino ka, Isko, yung pagkakaisa, maiulam ba talaga yan? Kung iinsultuhin rin kita, kung wala na ring ulam ang mga mahihirap, yung God first mo, maiulam mo ba yan? Di ba? Yung God first mo, it has a deeper meaning for you. It has a broader meaning when you say God first. Kagaya rin yan sa sabi ni Bongbong Marcos na pagkakaisa. Meron din yang deeper meaning. Sige nga, iinsultuhin ka. Example lang to ha. Opinion ko lang to. Insultuhin kita. Yung pagiging God first mo, maiulam mo ba yan? Yung saing ng mga tao, maiulam ba ng God first mo? Pag wala ng ulam ang tao, hindi mo maiulam ang God first. Di ba? Di. Masakit. Naiinsulto ka dyan. Yung God first mo. Okay? Baka sabihin nyo, Panginoon yan, di dapat natin yan bibiro-biro yung God first. Magdasal tayo para may iulam tayo. Yan ang meaning na yan ang tunay namin na ibig kong sabihin. Baka sabihin mong ganyan, di ba? So, yung pagkakaisa ni Bongbong Marcos, it has a deeper meaning. Pagkakaisa has more message. Pagkakaisa ng bawat Pilipino, pagkakaisa ng we have different religion, kahit we have different religion, magkakaisa tayo, sabay-sabay tayong mag-pray, sabay-sabay tayong we'll talk to our different na beliefs sa Panginoon na
aahon tayo sa kahirapan, ba? Magkaisa ang lahat ng politiko para sa kapakanan ng bayan, lalo na sa mga mahihirap, pagkakaisa. Hindi yan pagkakaisa ng ulam-ulam na sinabi mo. Mayor Isko. Okay? Mayor Isko, ano lang to? Comment ko lang ito. Hindi naman ako nagalit sa iyo. Pero huwag ka namang magalit at marinig mo ito. Okay? Kasi parang binakfire ko lang yung sinasabi mo. Kasi yung mensahe mo, God first. Yes, ako, Mayor Isko, I really appreciate your God first. Talagang, pati ako, naniwala ako dyan, God first. Na parang slogan mo na God first. Kasi lahat tayo ay created by God and we all end up to God. So we have to praise God in order for us na mamula tayo sa katotohanan kung ano talaga ang dapat nating gawin, di ba? So God first is very important. Ito ring pagkakaisa ni Bongbong Marcos ay meaningful rin ito. Okay? Kung the way you believe ng pagkakaisa ay parang pinagtawanan mo lang, interpretasyon mo yan. Okay? So may sarcastic na interpretation ka, well, hindi kami mangingialam. Pero may right kaming magkomento dito sa mga sinasabi mo. Okay? So yung God first mo, hindi rin yan makakain namin. Okay? Pasintabi na sa Panginoon. Okay? Di rin yan di rin yan maka solve na mga problema ng Pilipinas yung God first mo. Okay? Sarcastic yan na pagka-answer. So yun lang. Hanggang dito na lang mga Don Mar TV.